Ang Pasko ng Pagkabuhay. Ito ang kaganapan ng ating pagkakristyano, ang panahon na kung saan ating inaalala ang dakilang pag-ibig ng Ama sa sangkatauhan. Hindi nagtatapos ang buhay ni Jesus sa Golgota, bagkos doon nagsisimula ang kanyang misyon, ang dakilang pagtubos. Napakahalaga ang pagdiriwang ng Pasko ng Pagkabuhay sa ating mananampalataya. Ito ang tanging araw sa pagsasariwa sa muling pagkabuhay ni Jesus. Namatay siya para sa ating lahat. Namatay siya upang gapiin ang kasalanan. At muli siyang nabuhay upang ipakita sa atin na may hahantungan ang ating pagpapagal at pagsunod. Huwag nating kalimutan na kung hindi namatay si Jesus sa krus, tiyak na walang pagkabuhay at walang kaligtasan. Kaya naman, sa bawat gawain ng Soldiers of Christ, makikita ang mga taong namatay na sa sarili at muling nabuhay taglay ang bagong pag-asa. Maaga pa lang ay napakarami ng taong dumating sa Mother Unit ng Soldiers of Christ. Masaya ang mga kapatirang yakap ang imahe ng Mahal na Birheng Maria habang sila'y nagpuprosesyon bilang pagpupuri at pasasalamat sa Diyos. Sinimulan ang Sunday gathering sa credo ng Soldiers of Christ, ang awit ng pastol. Sinundan ng pagpupuri sa Diyos at pag-awit ng mga papuring awitin. Sadyang hindi maikakaila ang kaligayahan sa mukha ng bawat dumalo. Lalo naging makabuluhan ang pagdiriwang dahil sa ginintoang mensahe na inihayag ng ating punong lingkod, Brother Ting Arcadio. At sa pagtatapos ng pagdiriwang, pinangunahan ng lubhang kagalang-galang Obispo Teodoro Bacani Jr. ang banal na Eucharistia. Mga kapatid, mahal tayo ng Diyos kahapon, ngayon at bukas dahil kay Jesus. Alleluia, Alleluia. Ito na po yung pangako ko sa ating Panginoon na ang aking brother husband po ay cancer survivor po siya. 5 years na po extension of life. Ang kasakitan po ng aking brother husband ay patuloy pong pinagaling ng ating Panginoon. Dahil po nagpatuloy, totoo po siya na talaga pong ang Diyos ay kumilos sa aming buhay. Alam niyo po, nung nakaraang linggo po, nagpa-medical po ulit ang brother husband ko. Alam niyo po, dumating po ang time na nakuha po namin ang medical po ng brother husband ko. Alam niyo po, yung cancer niya, totally pong pinagaling ng ating Panginoon. Amen? Palakpakan po natin ang Diyos sa buhay. Talaga po yan po yung pangako ng ating Panginoon. Pag tayo ay ginamit ng ating Panginoon at naglingkod ng may katapatan, talaga po yung ating kasakitan, talagang pinagagaling ng ating Panginoon. Manalig lang tayo at manampalataya at huwag tayong magliliban sa ganitong araw ng linggo. Talaga pong ipagkakalob natin sa ating Panginoon. Pag tayo ay nanalig sa Kanya, walang imposible. Kung sa tao, imposible, pero sa ating Panginoon, walang imposible. Kaya ito po ay binabalik ko at papuri sa ating Panginoon ang kabutihan niya sa amin. Yun lang po at isang magandang umaga po sa inyong lahat. 3 years na po ako ngayon mahigit sa SOC. Sa loob ng 3 years, malaki ang binago ng buhay ko. Dahil nung araw po, hindi po ako Katoliko. Marami akong pinasok na relihiyon. Natuto po ako dito sa SOC na magrosaryo, magbasa ng Bible, at higit sa lahat, mangumpisal at mangumunyon. Malaki binago ng buhay ko dahil ako po ay may sakit sa puso. Ang aking puso ay malubha dahil mahina ang pintig at 4 na ugat ko ang barado. Minsan nangyari sa akin noong January, nito lang taon na ito. Ako po ay na-hold up na bulong-budong po ako sa lugar namin, sa barangay namin. Ako'y na-shock, natake ko sa puso, nakumpay na ko sa ospital ng Seaman. Tinignan ng puso ko, matindi ang maga, hina ng pintig at 4 na ugat ko ang barado. Nilagyan ako ng CT scan at audiogram. Yung gamot nilagay sa braso ko, hindi tinanggap ng puso ko. Kaya itinigil, sabi ng doktor ko sa cardio, sa ospital ng Seaman. Bumalik daw ako sa loob ng 1 linggo. Nag-God sealing po ako rito ng 15 days.
unang itinaas ko ang tinapay na ibinigay sa akin at tubig, naramdaman ko nang isubo ko ito. Pumasok sa lalamunan ko, ako'y nasamit. Tumusok sa puso ko. Akala ko'y natakot ako. Dahil yung tinapay itinaas ko at sabi ko, Panginoon, sa pamagitan ng tinapay na ito, ako'y gumaling. Ipasok mo sa puso ko. Nang taos sa puso ko, natatanggapin ko kung ito'y aking kagalingan. Dahil hindi ako gumaling sa ospital at sa aking iniinom na gamot. Sa pamagitan ng tinapay na yon, isinubo ko. Pumasok sa puso ko, ito'y tumusok. Naramdaman ko tumutusok dahil yung tinapay ay gumalaw sa pamagitan na itaas ko ito. Sabi ko, Panginoon, bakit gumalaw ang tinapay? Natakot ako, nilagay ko sa palad ko, gumagalaw siya. Kaya sabi ko, purihin ang Panginoon sa pamagitan ng tinapay na handog natin sa gadsiling, ako'y nabuhay. Eto ako ngayon, buhay na buhay. Kaya sa araw ng Pasko ng pagkabuhay, binigyan ako ng buhay ng Panginoon. Sana po tuloy-tuloy na ang aking kagalingan upang ako'y tuloy-tuloy maggampanan ko ang tungkulin. Ibinigay niyo makapaghayo ng mahal na birhen sa lugar namin. Maraming pong salamat. Glory be to the Father, to the Son, to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Glory be to the Father, to the Son, to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without All end. together. Glory be to the Father, to the Son, to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. To the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. Palapan natin Diyos sa buhay. Sa Pasko ng Pagkabuhay, ang Panginoon, pagka Pasko ng Pagkabuhay, nagre-regalo. Amen. Kaya kayo, ririgalo kayo lahat ng Panginoon. Amen. Ha? Kaya tayo, tatalon tayo uli. Amen. Woo! Sabi natin, Hallelujah! 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 Jesus! 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 Jesus the King! Jesus my Lord! Jesus my Lord! Jesus the King! My Lord! My Lord! Yeah! 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 Okay, tupo na po tayo. Okay, hello. Hi. Praise the Lord. Hallelujah. Palakpakan natin Diyos sa buhay. Praise the Lord. Okay, una-una sa ating Diyos sa buhay na makapangyarihan sa lahat. Walang hanggan ng habag niya, buhay po siya. Ari siya lagi. Oh. Kaya nga tayo, sa isip natin, lagi natin kasama ang Diyos. Lalo na pag Sunday. Nasa tabi niyo siya, nasa gitna siya. Ang dami po na nakakita na buhay si Jesus. He is alive. Kasi ang akala na iba malayo. O kaya hindi naririnig ang kailang mga dalangin. Pero hindi nila alam, ang Diyos ay buhay. Ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat. Namamatay lang siya, paglalarawan lang po yun. Pero totally, He is alive. Buhay po siyang Diyos sa buhay. Eh ngayon, ito nga pinaka-last. Ito ang pinaka-Pasko ng pagkabuhay. Dito pinakita ng Panginoon, nagtagumpay siya sa kamatayan. Dahil sa kamatayan, nagtagumpay siya, tayo hindi na mamamatay. Hello? Bakit totoo yun? O, subukan nyo mamatay. Pag namatay kayo, bibigyan kayo ng buhay na walang hanggan. Wala na kayong kamatayan. Palapan natin dyan sa buhay. Kailangan kasi mawala muna tayo sa katawang ito na makasalanan. At bandang ulit, babalik yung katawan niya, katawang hindi na namamatay. Lahat ng tao na marunong magpuri sa Diyos sa buhay, every Sunday, tinatanong ng Diyos niya ng utang na loob. At sa ayaw mo siya gusto, kahit salbay ka, babayad ka. At maniwala po kayo, halos lahat ito maliligtas. Hanggang patuloy kayong sumusunod. Patuloy kayo nagbibigay ng araw ng linggo kay Lord. Nagpupuri ang buhay na walang hanggan. Makakamta natin in the name of Jesus Christ of Nazareth. Alam nyo, gusto ng Diyos. Yung wala kang absent. Hello? Tuloy-tuloy po kayo, makita nyo po. Gano'n siya kapangyarihan, gano'n siya kalakas.
para kayong Diyos. Amen, ha? Kasi pinupuri mo siya ng pinupuri. Gusto niya yung talaga yung Sunday, ibibigay sa Kanya yun. Kaya isang hiling nyo lang sa Kanya, ibibigay ng Diyos sa buhay. Ito mo yung isa ng hiling. Sabi niya, yung isa ng hiling na taga San Miguel chapter, may cancer pala yan. Yung cancer niya, leukemia ata sakit nito. Hiniling niya yun. Sabi niya, magti-3 consecutive Sundays siya. Noong isang taon po yun. Na-champ po, 3 linggo, Pasko ng pagkabuhay. Tapos, pagkatapos niya, magpatingin siya. Nakita niya yung kanyang yung doktor nga, wala nang pag-asa kanya. Noong magpa-check up na siya, nakita, negative na yung kanyang dugo. Wala na yung leukemia. Pinagaling na ng Diyos na buhay na makapangyarihan sa lahat. Di ba it's a big miracle? Di ba very tremendous? No? Pero talaga very amazing. Maano mo talaga gaano kalaki kapangyarihan ng Diyos. Kapag tao sumunod lang, minahal siyang number 1. Kahit malayo, kahit walang pamasahe, pinilit na puntahan ng Diyos sa buhay. Maniwala kayo, touch na touch ang Diyos. Yung kahilingan nyo, madali nyo marirecover. Sabi nga dito sa Santiago chapter 2 verses 18, no? Sabi, ngunit may nagsabi, may pananampalataya ka at may gawa ko. Sagot ko naman, ipakita mo sa akin ang iyong pananampalatayang walang kalakip na gawa. At ipakikita ko naman sa iyo, sa pamagitan ng aking mga gawa, ang aking pananampalataya. Palakpan natin sa salita ng Diyos. No? Sa atin po, kasama faith, at saka yung ating pong yung gawa. Kaya tayo dito, ang unang-una natin nga lumalaki ang ating faith, pananampalataya, dahil wala ho tayong magagawa. Nasubok na po natin lahat ng paraan. Nagsisimba tayo araw-araw, 1 hour. Pero wala tayong gawa. Uuwi na tayo, mamamasyal, maglalaba, mamamalansya, pupunta sa malls, nagbibingo, magtitinda. Hello? Walang gawa. Akala niya yung faith niya, okay na. Nagsimba naman ako, brother Ting, okay na ako. Ang nililigtas mo lang sarili mo. Ang nagliligtas sa kanya sarili, hindi maliligtas. Iligtas mo ang iba at maliligtas ka ng Diyos sa buhay. Amen? Ang nililigtas niya sarili niya lang. Ito mo, meron bang karamihan ganyan naganap? Tingnan ang mga nagsisimba, tingnan ugali. Ganon din sila. Hindi tayo nagbabago. Kasi ayaw na pag na 1 oras lang. Ayaw naiinip ka pag may misa. Makihalo ka, kumanta ka. At bawat salita ng pare, damahin mo. At pag uwi mo, yung lahat na sinabi ron, ibahagi mo sa maraming taong nauuhaw salita ng Diyos sa buhay. At gumanap ka ng kalooban ni Jesus na hindi lang pagsisimba, kundi gumanap siya. Humayo. Nagsalita ng Word of God sa maraming tao. Nagpagaling na may sakit. Yun ang gusto niyang magawa, makita sa atin na may gawa. Dito sa nagagawa natin, natuklasan natin kapangyarihan ng Diyos sa buhay. Yung Sunday pala, bless. Yan pala Sunday niyan, diyan pala tayo mababago ng Diyos sa buhay. Na hindi natin alam. Dahil after na matapos ang gawain ito, mula sa pagsikit na araw hanggang sa paglubog na araw, dito pa lang ibababa na ng Panginoon ang tilang apoy. At pag binaba niya ang tilang apoy, pag natapos ang gawain natin dito, lahat tayo humahayo. Nagka-Christ on the block. Pinakikilala si Jesus sa bawat tahanan. Paano natin mapanamahal natin po? Roma chapter 13, verses 10. Ang umiibig ay hindi gumagawa ng masama kanino man. Kaya't ang pag-ibig ang kabuuan ng kautusan, ang salita ng Diyos. Palakpan natin sa salita ng Diyos sa buhay. Hallelujah. At tayo, pag umibig sa Diyos sa buhay, lahat ng tao, kasundo natin, ultimo biyanan natin, nakakagalit natin. Hello. Karamihan, number 1 kaaway natin, biyanan, hipag, bayaw.
Bandang huli, dahil tayo may pag-ibig na, binigay na sa atin ng Diyos, ang puso natin mabago. Matututo natin ang mahalin ang pinakamalapit nating kapwa, ang biyanan, ang kapatid, mga kapitbahay. Totally, kasi mahalaga po yung ano. Kasi pag inibig mo yung mga tao na yan, iniibig mo ang Diyos. Yung tao pong masama, hindi naman likas silang masama. Kaya po sila naging masama. Si Satanas nakapasok sa kanila. Dahilan dun sa mortal sin. Nalayo ang kailang kaisipan. Matatalo mo lang yung mga ganang tao. Pag inibig mo ang Diyos, ang buong puso, ang buong lakas, ang buong nating kalwa. Sa pamagitan ng pag-ibig mo sa tao nyon. Sa pamagitan ng mabuting gawa't prayer. At yung tao niyang bandang huli, mababago po ang puso niya. Sa ayaw mo sa gusto, makita mo, babaguhin niyo ng Panginoon. Pag hindi naman na bago yun, kukunin na buhay niyo. Hello? Meron sa akin, binibilang mo ng binibira si Brother Ting, ha? Wala kang ginawa kundi magalit sa kanya. Ako di kumikibo, puro pasensya lang ako. Bahala ka, basta pinatatawad ka na ng Panginoon. Mababalitaan mo lang, 1 linggo, namatay na. Mababalitaan mo lang, sa 1 buwan, may cancer na. Naghihintay na lang kamatay, ako patatawagin para i-pray over. Pray over mo naman yun, dahil kasi pag-ibig yun, di ba? Hindi ka magagalit doon. Kaya pag pinagalitan mo pala mga anak ng Diyos sa buhay, kagaya nyo lahat kayo, subukan nyo pagalitan kayo ng mga taong tagalabas. Subukan nyo pagsabihan kayo na hindi maganda. Ang Diyos ang gaganti. Kapag ang Diyos, masama ang loob niya na pag sinasaktan ng anak ng Diyos sa buhay. Sabi nga ni Father Magnait, nagganon po kami ng nagsalita po kami doon sa Paris Priest ng St. Peter and John. Nagpitong wika po kami ron. Sabi niya, si Brother Ting, pag nagmi-meeting kami, meron siyang kaibigang pare, meron namang galit sa kanyang pare. Ikaw, bahala sila. Basta ako, naniniwala ako, hindi ako galit sa kanila. Pinapanalangin natin lahat ang mga kaparian na sana lahat sila pagpalain ng Diyos sa buhay. Sana ang puso nila palitan ng puso ni Jesus. Alam niyo, sa ganun panalangin, bahala na ang Panginoon. Ang Diyos, sabi nga ng Panginoon, forgiveness is yours, vengeance is mine. Sa inyo ang pagkapatawad, sa akin ang paghihiganti. Palagpakan natin sa itanan ng Diyos sa buhay. Ano ba ang katangian ng pag-ibig? 1 Corinto chapter 13, verse 4 to 7. Ang pag-ibig ay matiyaga at magandang loob. Hindi nananaghili, nagmamapuri o nagmamataas. Hindi magaspang ang pag-uugali, hindi makasarili, hindi magagalitin o mapagtanim sa kapwa. Hindi nito ikinatutuwa ang gawang masama, ngunit ikinagagalak ang katotohanan. Ang pag-ibig ay mapagbata, mapagtiwala, puno ng pag-asa at nagtitiyaga hanggang wakas. Ang salita ng Diyos. Palagpakan natin sa itanan ng Diyos sa buhay. Hallelujah, hallelujah. Sabi nga, ang pag-ibig, matyaga. Maganda ang loob. Hindi nananaghili. Hindi nagmamapuri o nagmamataas. Hindi magaspang ang pag-uugali. Hindi makasarili. Hindi magagalitin. Yan po yung pag-ibig na gustong itanim ng Diyos sa puso ng tao. Kaya tayo, tanggalin nyo na po yung maging matyaga po kayo. Sabi, matyaga kayo na gumanap ng kalooban ng Diyos. Alam niyo yung tiyaga nyo, pag nagtiyaga kayo, makikita nyo, ang bilis ng biyaya nyo. Tsaka maganda po ang loob nyo. Yung kahit nagalit na kayo, ngumiti kayo, tsaka magpatawad tayo. Kahit na minsan dati tayong masama loob natin, marumi loob natin. Pero dahil nakilala mo ang Diyos sa buhay, mapupuna mo lang, nagiging maganda na loob mo. Minsan nakikita mo, sa akin nga, maraming tao na minsan makikita mo, lapitan doon. Minsan paulit-ulit. Kaya pag nagsawa ka, nainis ka, at least iba na lalabas sa'yo, pansarili na. Pero pagka linabanan mo yung sarili mo, hindi ka nainis sa kanila, bagkos iginanti mo sa isip mo, total, kay Lord naman to. At pangalawa, itong mga taon to, habang nagbibigay ka, habang tumutulong ka,
ang Diyos naman, tutulungan natin ang community natin. Dahil ang Diyos, gusto niya matulungin ka sa pinakamaliit na likha ng Diyos sa buhay. Sa inyo lahat, ang inihiling sa atin ng Panginoon, bilang sa muli niyang pagkabuhay, tatanggap lang tayo ng dilang apoy yung mga taong mabababang kalooban. Mga taong nagsisisi ng kasalanan tapat. Mga taong handang sumunod sa kalooban ng Diyos sa buhay. Pero pag mayabang ka, makasarili ka, magdamot ka, kailan pa man hindi mo tatanggapin ang dilang apoy na yan. Ngunit ibigin mo ang Diyos. Magpakumbaba ka tulad ni Jesus. Tatanggapin mo ang pagiging Diyos. Lang po sa inyo lahat. Magandang umaga and God bless you all. Dakilang Ama ng kapangyarihan sa lahat. Narito po, Lord, ang lahat ng mga anak mo, pinagsama-sama mo. Para makahingi kami ng habag sa iyo. Dalangin namin itinggin mo. So, Ama, bilang kapaskuhan ng muli mong pagkabuhay, regaluhan mo po kami lahat na narito. Yes, Lord Jesus. Nandilang apoy ng pag-ibig. Buhos mo sa amin ang dugo at tubig na yan. Na binuhos mo sa mga alagad mo. 2,000 taon na lumilipas. At nung madama nila ang tubig at dugo na yan, lahat sila nagsipagbago. Nagkaroon ng dakilang layunin, the burning desire, na sumunod sa kalooban ng Diyos sa buhay. Ipangaral ang mabuting balita sa buong mundo. Kaya sa umagang ito, Panginoon, marami pong salamat sa pinagkaloob mo sa amin, di lang apoy na kung paano mo pinagkaloob sa mga alagad mo. Sabi mo, yesterday, today, and tomorrow you shall remain as it is. Hindi ka nagbabago kahit kailan. Kung ano naganap noon, magaganap sa ngayon. Narito, Lord, ang mga anak mo. Masdan mo sila. Wala kaming laban sa galaw ng kadiliman. Dahil kami lahat ay makasalanan. Ngunit kapag binago mo kami, dinala mo sa amin ang dilang apoy na yan sa bawat isa, sa bawat taluktok ng ulo ng bawat kabatiran namin. Magkakaroon kami ng katapangan, kalakasan ng kalooban, para ibahagi ang mabuting balita ng Panginoon sa maraming lugar. Kaya ngayon pala, Ama, nagpapasalamat po kami sa tinanggap na namin ang dilang apoy na pinangako mo sa mga anak mo, na kapag inibig nyo ako ng buong puso, buong lakas, buong yung kalot pag-isip, makakamit nyo mga biyayang niya mula sa kalangitan. Kaya Lord, salamat po, salamat. Kaya lahat po ng mga kapatirin namin, ng mga televiewers, nasa kanilang TV set, mga live stream, nasa iba-ibang bansa, idinadalangin namin kay lahat. Lahat ng mga may sakit, lahat ng mga kapatid namin narito rin. Mga heart attack, mga heart disease, mga stroke, mga high blood, low blood, mga hika, iba-ibang sakit, hydrocephalus, Parkinson disease, Lord, pagalingin mo sila. Mga glaucoma, hypokalemia, brain cancer, breast cancer, bone cancer, cervical cancer, skin cancer, liver cancer, lung cancer. Lahat mo ng klase ng sakit ng Panginoon, Lord. Sa ngayon sa oras ito, Panginoon, wala na silang sakit. Sapat ihipuin mo na sila. Kukunin mo lahat ng mga sakit na yan. Sa pamagitan ng dugo at tubig mo na binayan mo sa kasalanan ng tao sa mundo.
mga insomnia, mga AIDS, HIV, positive, nervous breakdown, dehydration, polio, leukemia, prostate cancer, sinusitis, lahat po ng klase ng sakit niyan. Sa kapangyarihan ng pangalan ng Panginoong Hesus na walang hanggang kaliwanagan, wala ka na karapatan para wasakin mo ang templo ng Diyos sa buhay. Lahat ng mga tao nagsisi ng kasalanan taglay, lahat ng tinanggap si Jesus na dakilang manggagamot, ngayon, magaling na sila in the name of Jesus Christ of Nazareth. So, ito, Ama, sabi mo, Lord, ipapatong namin ang iyong kamay. Gagaling mga may sakit. Yes, Lord Jesus. At lahat ng mga langis at tubig at tinapay niya, i-bless mo lahat. Yes, Lord. Na lahat ng mapahir ng langis, makainom ng tubig, makakain ng tinapay, gagaling ang kailang karamdam at taglay. In the name of Jesus Christ of Nazareth. Ganun din po, Panginoon, ang daming tao hindi namin kayang abutin. Yes, Lord. Which ay walang imposible. Amen. Sabi mo, sasakap ako kayo ng kapangyarihan. Ipapatong ang inyong mga kamay, gagaling mga may sakit. Kaya may hinihiling ko, iunat mo yung mapagpalang kamay. Abutin mo lahat ang taong narito. Yes, Lord. At pati mga televiewers, pati na sa mga live stream, Panginoon, na sa ibang bansa, ipatong mo yung mapagpalang kamay at sila ay gagaling in the name of Jesus Christ of Nazareth. At sa kapangyarihan ng pangalan ng Panginoon Jesus sa walang kakalimutan. Binigyan mo kami ng kapangyarihan magpala sa masamang espiritu in the name of Jesus Christ of Nazareth. Kaya sa oras ito, Satanas, wala ka na karapatan para wasakin mo ang mga tahanan ng mga kapatid ko narito. Wala ka na karapatan para lagyan sila ng mga sakit. Wala ka na rin karapatan para guluhin, lagyan ng mga bisyo, pag-away-away ng mga tao. Kaya sa umagang ito, Satanas, inuutosan ka namin, itinatali, itinatapon sa pinakamalalim na puso ng dagat. In the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus. Inihiling po lahat namin to sa pangalan po ng Panginoong Hesus na walang hanggang kaliwanagan. Bless mo po lahat ng Yes, Lord Jesus. mga sinulat ng bawat kapatiran namin. Lahat po ito sinulat nito, Lord. Hinihingi ko, hinihiling sa iyo. Tinggi mo kailan dalangin. At walang isa rito mauusyami. Lahat ay tutugunin mo ayon sa iyong kalooban, ayon sa oras mo ibigay sa kanila. Kaya ngayon pala, nagpapasalamat po kami. Yan ang susunod na munting pamilyang parating doon sa kalangitan. Sapagat alam mo lahat ang kailangan ng Diyos kang buhay na mga personal. Yan din po lahat, bine-bless po. Lahat na nagsipagbigay, maging ito'y love offering o ikapo. Inihingi ko sa iyo, Ama. I-bless mo lahat. Ang mga nagsipagbigay. Siksik, liglig at tumawa pa. Ibalik mo sa kanila ang lahat ng bagay na kailangan nila sa mundong ito. Hindi na sila maghihirap kahit kailan. Lahat na marunong magbigay para sa Diyos sa buhay. Buhay nyo magiging masagana. Tumulong kayo sa gawain ng Diyos sa buhay. Kaya ngayon pala nagpapasalamat po kami, Ama, sa pagkapalang pinagkakaloob mo sa akin. Inihiling ko tuloy yung name of Jesus. Palampakan mo natin ang Diyos sa buhay. Hallelujah, hallelujah.